Since time immemorial, the LGBTQs have been a recipient of hate and discrimination. Most of them live their lives in hiding and they cower in fear. Heartless words dipped in acid like faggot, disease, disgrace, and sinful beings from hell are slung at them for no reason. It is alarming. However, despite all this hate, we see hope in how society is slowly accepting the LGBTQs. But why do we still see judgmental stares, several murmuring people, and laughing, mocking men? Is the acceptance we see just a mere illusion? Are the LGBTQs accepted or just tolerated? Ako si Ivan, akong edad 34. Nag-work ko sa isa ka salon dito sa Davao City, nako sa Hair Zone Connected. Status ng LGBT dito sa sa Philippines. Alam naman natin lahat na ang LGBT sa ngayon naririnig na natin through television, through registration. So, matawag na natin siya na accepted na siya sa ating society, sa toang country. Ako, as member of that organization, proud din ako na at least sa ngayon dumating yung ganyang klaseng organization. Kasi nga, again, ang tao, lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion. So, meron tayong lesbian, meron tayong bakla, which is me, meron tayong transgender. Ako ako sa bakla. Ang discrimination, nangyayari talaga sa lahat ng tao. It depends upon how you, sa imong self-reliance, sa imong sarili, kung paano mo i-handle ang situation. So I think for now, yes, accepted na siya. Yes, I do. During on my younger stage, yun na nga, syempre dumaan tayo sa grade school, high school, hanggang sa nakapag-college, hanggang sa nakapag-work. Ang discrimination naman kasi, nangyayari na yan siya kung napaka sa stage na hindi mo pa alam paano i-face, paano harapin yung mga ganong klaseng problema. Pero if you were at nasa stage na sakto, which is sa ngayon, sa edad ko sa naabot ko ngayon, wala na yan siya kasi eto na nga, mata na tayo, gising na tayo sa katotohanan. So, makikita mo naman ang surrounding ng Davao, especially here. Meron tayong bakla na showy, meron tayong bakla na nagdi-dress ng like a man, like a straight. So, oo, lahat ng tao nag-discriminate. Pero kung ikaw, kaya mo i-handle, nasa sa'yo yan siya. Kung papatol ka, kung i-accept mo yan. Pero number one talaga, hindi ka madi-discriminate if you do respect yourself. Dapat alam mo kung saan ka lulugar. Sigawan ka ng kapwa-tao, na-experience ko din, binato, tinapunan na. Yun na nga, yung habang nagalakad-lakad ka, syempre, nagakembot ka kasi you're a bakla. Minsan na lang, marinig ka, may tumama sa likod mo. So, ayun, yun ang mga klaseng discrimination at saka yung sigawang kabuliwan ka ng tao na you're a bayot. Pero yun yung mga napaka sa stage na, yun na nga, high school kasi, ano ka pa as tabong ka pa Yung pa yung start mo para malaman mo sa sarili mo, ay, ito pa yung magandang, dito nagsisimula yung aking pagiging flower, by the way. Hindi ako pumapatol sa ganun. Hinahayaan ko sila kasi alam ko sa sarili ko, kahit ganito ako, may achievement ako dahil. I'm proud to say, kahit sabihin mo stylist lang ako, undergrad ako ng college, pero sa tingin ko, hindi sa nagmamayabang ako sa mga taong nag-discriminate ng bakla. Mas matalino pa ako sa kanila. Kaya hindi ako pumapatol sa mga ganong klaseng tao. Ang lesson na na-learn ko sa mga natanggap ko noon nung kabataan ko, ito ang result. Oo. Proud to say na nakuha ko ang mga dapat na-achieve ko sa ngayon. Naging may magandang trabaho ako. Wala na akong naririnig na discrimination. At saka, eto na nga, so kahit bakla ako, I can stand my own. At saka, kahit yung surrounding ko, nasasabi nila, especially my neighbors, nasasabi nila na, uy, iba ka na bakla, iba ka na bayot. So yun yung achievement na masasabi ko na fulfill ko nung na-discriminate ako nung during younger stage of my
Okay, for those bakla na discriminate pa rin until now, again, sasabihin ko, kanina ko pa sinabi, hindi tayo madi-discriminate kung hindi natin i-respeto ang sarili natin. If we do respect ourselves, dapat tayo lumugar kung saan tayo dapat lumugar. Ngayon, walang problema. Kung feeling mo you are a girl, handle mo yan. Magpahaba ka ng buhok, magbra ka. Address yourself as who you are. Pero dapat may limitation ka. Oo. Huwag masyadong maarte. Kung maarte tayo, ibagay natin yung sarili natin kung ano tayo. Kasi kung hindi natin ibagay yan, kung mag-ano tayo, tabi natin, supposed to be going straight tayo, mag-left turn ka, syempre, meron talagang tsapa na mangyayari, meron talagang iruan na mangyayari. Pero siguro kung looking forward ka na, ay, I'm a girl, I'm a bakla, I'm a metrosexual, I'm a transgender, walang makikialam sa'yo kasi yung taong tumitingin sa'yo, nakikita ka, alam nila na, ay, karespe-respeto, ito na bayot. Kahit blonde ito, may bra ito, pero tingnan mo naman siya. So, ganun lang yun. Dapat kasi, ang tao na, ang member ng LGBT, at saka yung hindi member ng LGBT, dapat mag-meet tayo halfway. Kasi kung hindi tayo mag-meet halfway, tendency, mag-spark talaga tayo. So, that can cause trouble.